niyo po, wala na po ma-upload. Rich Falcon. Pakisuporta po, Rich Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Okay. Rich Falcon TV. Shout out, mga kalingap. God bless. So ayan na po. Mabayad tayo ng bigas. Ate oh. Thank you. Yan po ay para po doon sa ating bagong scout na dating yaya ni Kalinga Prab, na medyo sa ngayon po ay nahihirapan po sila ngayon sa pang-araw-araw nila dahil nga po nagkasakit si tatay at hindi masyado po nakakapagtinda ng isda. Tapos nga po ay nalalapit na po na ma-demolish yung kanilang bahay dahil po doon sa road widening na gagawin po doon sa kanilang lugar, at kasamaang palad sila po yung natumbok ng road widening. Yung bahay po nila ay kailangang tanggalin, subalit ang naibigay lamang po na ayuda ng barangay ay binigyan po sila ng bagong lote na hindi na po pababayaran sa kanila. Inaward na po at kanila na po yung lote, subalit ang problema po nila ay yung pagpapaayos ng kanilang bagong tahanan. Kailangan nila ng mga materyales para po doon sa kanilang bahay. Willing naman daw po sila na sila na po ang gagawa ng bahay. Sinag-usap po kami sa chat at yun talagang humihingi sila ng tulong kung anong gagawin po sa para po makapagtayo sila ng bagong bahay hanggat hindi pa po nadidemolish yung kanilang kasalukuyang bahay. So January 2025 po ay tatanggalin na po yung kanilang bahay doon. So nakakalungkot man, pero sa ngayon po wala silang kakayanan para po ipagawa yung kanilang bagong bahay dahil nga po ay hindi masyado nakakapagtinda ng isda yung kanyang asawa dahil nagkasakit nga po at nagkatubig sa baga. So dahilan din po para medyo magdanas ng kahirapan yung kanilang pamilya at maging yung kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. So ayan po, papunta po tayo kay Ate Rachel ngayon at yan nga po ang ating madadala sa kanila, ang 25 kilos na bigas. Ayan. Tayo po ay bahagi ng Team Kalingap, kaya kung ano man po yung ating maibibigay para dito sa mga taong ito at sa dating yaya ni Kalinga Prab, yan po ay part na rin po ng Kalingap. Ayan. Galing na rin po kay Kuya Bal. Ayan. Galing na rin po sa Kalingap. Mga po ninyo kami sa ating muling pagbabalik sa lugar nila Rachel, ang dating yaya ni Kalinga Prab. At para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay nabanggit na natin kay Kalinga Prab at nabanggit na rin po natin kay Kuya Bal. Alam na rin po ni Ate Edna. And magantay na lang po tayo kung ano po ang feedback, ano po ang kanilang pasya at anong plano. Pero ang sabi po sa akin ni Kalinga Prab ay i-vlog ko na daw po muna. So thank you so much po Kalinga Prab at sa lahat po ng mga supporters po ng Kalingap. Sana po ay supportahan niyo po tayo dito sa pagtulong natin, no, sa dating yaya ni Kalinga Prab. And hopefully ay mabisita rin ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal, ni Ate Edna, at malaking bagay na po yan. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. God bless you po. Magandang buhay. Palang araw po sa ating lahat. For today's video ay muli nating binalikan yung dating tagapag-alaga o yaya nila Kalinga Prab na si Ate Rachel. Ayan, sa mga hindi pa po nakasuporta sa ating munting channel, please support Rich Falcon TV. Ayan, comment lang po, like and share. At yan, don't forget to hit the notification bell para lagi po tayong updated sa ating videos. So, welcome back to my channel and please support Aljo Spiegel, ang aking pong may bahay na camera woman natin ngayon. And support po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. So yan, punta muna po tayo dito kala Rachel.
Ate Rachel, ang dating yaya ni Kalinga Prab. Hello po. Good morning. Ayan. Kamusta? Ayos naman. Andiyan si Mister? Nadikit ng gusto. Ayan na lang siguro. Wow, sarap ng ulam. Naka-stress nga sir at biglang sinugod yung kapatid ko sa ospital yung nagluluto. Oh, gano'n? Bakit? Naagasan ko. May gingapot nakaluto ko siya. Baka bukas hindi ko na nakakuntay na po siya. Buntis pala siya. Ngayon lang po. Nakay nga po sa ano. Bakit siguro sobrang pagod? Ayun daw po yung kapatid ni Ate Rachel na nagtitinda, nagluluto nito mga to, ay sinugod daw po sa ospital dahil naagasan daw po. So buntis pala si Ate Lisel. So paano yan? Sana ay maubos ito kanyang mga paninda at makatulong sa kanya, no, yung mga pagbibilihan. So, bungad pa lang natin. Talagang medyo inaalat. Ate, so napanood mo na yung ating first episode. Ano ang masasabi mo dun sa mga nagko-comment sa iyo? Magaganda naman po yung comment nila kasi totoo naman po yun. So matanong ko lang kasi sabi nila parang nakalimutan mo daw banggitin si Kakay. Si Kay nga po, nalimutan ko nga po. Nakalimutan mo si Kakay. Oo. Sunod po yung kay Rab. Kay Rab. Pero nakikita mo rin si Kakay. Kasama rin siya sa naalagaan mo. Nandun po. Kasi parang si Grace lang at saka si Kalinga Prab yung nabanggit mo doon. Ay sabi na ano ba yun? Maputi po rin yun, napayat. Ay oo, maputi talaga si Kakay. At least wala namang duda kasi kung mapansin mo doon sa chat ni Ate na ay na-recognize kanya bilang dati kanyang eskwela. Kilala ko talaga. Oo. At yun nga, na naging kumbaga ay nakasama kanya, gumagawa ng mga ganon. Alam din niya na na-recognize nga ni Ate Edna yun. Kaya lang, si Kalinga Prab, nung ating tinanong, siguro dahil sa kabataan niya pa noon, parang hindi na daw niya matandaan. Sabi niya, Kuya Rich, hindi na matandaan. Sabi niya ganyan. So, sabi ko, okay lang naman. Doon, yung ina niya po, kilala niya po. Oo, at least yung nanay, si Ate Edna ay talagang sinabi niya na kilala ka niya at ikaw ay dati kanyang estudyante o eskwela. Anong elementary ba yan? Elementary po. So yun, kaya yun, yung mga shoutout nga po pala dun sa mga sumuporta sa ating vlog, dun sa kay Ate Rachel, na dating yaya ni Kalinga Prab at ng mga bata. So kasama po pala si Kakay, no? Pagpasensya na po na hindi niya nabanggit agad, pero kasama rin po pala si Kakay doon na napakagandang dalaga na po ngayon. At syempre si Grace, no, na kasama na rin po ni Kalinga Prab sa pagbablog at kasalukuyang tinutulungan po ni Kalinga Prab yung pamilya ni Grace, yung totoong nanay po ni Grace, no. Tinutulungan ngayon. Kumbaga ay kasama na rin po sa nililingap ni Kalinga Prab. So yan, Ate Rachel, medyo busy pa po kasi ang team Kalingap ngayon, maging si Kuya Bal at si Kalinga Prab. Pero nasabi na natin sa kanila yung tungkol sa inyo. And sa tingin ko naman, medyo mahaba-haba pa yung 2005 para makapag-prepare kung sakali man na makapagtayo ng munting bahay muli para sa inyo. So saan ba dito yung lote na Diyan sinasabi mo? Lang po, sa may kabahay lang. Okay lang na mapuntahan natin yan mamaya. Ayun. So ate, nung nagpatuloy ka kila Ate Edna noon sa pagtulong sa kanila o pagbabantay sa mga bata, sa tingin mo ay matutulungan ka rin ba nila sana kung makapag-aral ka? Wala lang din po kasi akong hilig na sa bata pa lang po kasi akong trabaho na rin po ako. So hindi ka masyadong mahilig mag-aral? Sabi lang ganda mo daw. Ate, parang maraming na-amaze sa'yo na parang ang bata-bata mo daw tignan, parang hindi daw kapanipaniwala na naging tagapagbantay ka nila Kalinga Prab dati. Ano masasabi mo dun? Siguro ngayon na
lang po ako naging ganito. Dati talaga po ako maitim na maitim din po ako. Oo, sabi nga ni Ate maitim Edna. na maitim po ako tsaka payat. Ay, talaga? So, ano bang sikreto mo, ate? Baka naman. Wala naman. May patay mo muna at may bibili. So yan po mga kalingap ang ginagawa ni ate ngayon. Lalo na wala ngayon yung kanyang kapatid dahil nga po naagasan daw. So siya po ang solo na nagtitinda dito ngayon. Nangangamba sila baka bukas ay hindi na daw po makapagluto dito dahil nga po yung may-ari ng kantin ay kasalukuyang nakakonfine po ngayon sa ospital. Kaya medyo talagang ano sila. Ano ito? Bubito ay? Opo. Ano ito? Wala yung taga-takal ay wala si ate. Wala? Ako yari, baka ipamigay mo lahat yan, Ate Rachel. Hindi nga po ako marunong talaga mag-ano. Si ate po talaga, ako lang po ang taga-gayat niya ng mga gulay po. Ngayon ay pag-aralan mo na. Nakumusta man doon, meron man tayo. Meron naman. Sabi niya. Kapatid mo pala yun. Nakapagluto pa naman nagbulat siya at bigla na lang dinubo. Di naman siya, wala na siyang nararamdaman. Ang naramdaman. Buntis po yun ay. Sana masay pa yung baby, ano? Ay, adi na sa ospital. Nasa hospital po yun. May malaking customer na nakabara. Sarap po. Habang nagtatakal si ate, Siya naman po nang hinain, kawawa. ano tayo? Ang daming customer, oh. Bili na po kayo. Huwag nang maubos na po yan. Hindi ka na maulit yun ng mga tulang. Hindi ka na madadangdang. Nakakain mo. Labot niya. Ate, kain muna kami. Sige. Yan oh, nakikain pa si Rich Falcon. Ayan po, inabot tayo ng tanghalian. Napakabait ni Ate Rachel. Oh. Pinapakain tayo. Ano ate? Yung pakbet. Ako gusto ko ugob. Opo. Ugob. Ugob. Ogog. Langka. Ogog. Ugog. Ugob. Ogog. Ugog ba ate? Anong tawag dyan? Ugob. Ha? Ugob. Ah, hindi ogog? Ano ugog? Sorry naman. Ay talagang feel at home siya. Siya na nagsadok. Ano yan, Falcon? Feel at home. Oh, ang dami pa guys ng kinain niya. Sabi pag pinakain, kumain lang. Oh, guys, oh, tingnan mo. Yung sobrang kinain niya. Di ba alam ang prinsipyo ng giving? Pag binibigyan ka, tanggapin mo. Tapos pag-pray mo yung nagbibigay, para bless siya ni Lord. Amen. Diba? Sabi ko So, nga eh. yun. Kaya, thank you Lord po sa blessing na ito. Pagpalain po at basbasa, maging kalakasan ang physical na katawan. Yan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At ikaw, sabay ka na din kain. Pahingin lang po yung isang plato. Abay, mga kalingap, oh, dito pa siya nakikain. Ang sarap po ng kulam kasi gulay. Oh, wow. Ito po yung ay hinahanap-hanap nating ulam. Mga gulay talaga. Tapos yung sausawan natin, tingnan nyo po, siling, napakaraming pula. Grabe. Masarap yan, Falcon. Sarap. Oh, bis ba? Mga kalingap, nakasampung ano siya, turon, lumpia.
Akal 10 lumpia na siya agad. Hindi ko na malayan. Si Charlie, yung asawa ni Rachel. Ayan, at napanood na po nila yung video na ating in-upload. Yung nga pong lahat ng nakapanood, nag-message po sa akin yung lahat ng mga kabahay dyan. Nayak daw po sila. Ah, talaga? Kasi totoo naman din po kasi alam nila nakatayo po kami sa ano. Spanish Road. Mahirap din na ano, no, parang biglang-bigla. Kagaya ito, nakapagpundar kayo ng maliit na bahay. Tapos biglang-bigla mawawala naman. Wala po talagang ano, kumbaga yung ayuda ang barangay with regards sa materyales. Wala po. Talagang solo na ninyo ang pag ano ng materyales nito. Anim po kami o 7 po kami binigyan. Yung mga nakatayo po sa ganito. Binigyan po kami ng ganito. Kasi hindi naman po sana kami bibigyan at mag-a-awardan na nga po. Naiano niya po sa akin na gagamitin ito, kailangan kami ay may lilipatan. Kaya po isinama po kami, biglaan po yun. Bali ilang taon na po kayo dito nakatira sa ano na to? 15 years. Nung nag-asawa kayong dalawa. Talagang hindi ka na nag-push na mag-aral noon ulit? Hindi ko po hilig. Talagang ano lang. Para sa mga anak mo lang. Nagtrabaho ka na lang. Ano naging trabaho mo nung nawala ka kay Ate Edna? Sa bakery po ako. Nag-ano ka sa bakery? Tindera? Tapos si Charlie, anong trabaho niya dati? Sa gasolinahan. Sa gasolinahan. So yun, no, ito nga po yung kanilang kalagayan ngayon. Bukod sa mawawalan nga sila ng tirahan, ngayon naman po yung nakakatulong sa kanila na kapatid ni Ate Rachel na si Lizelle ay nasugod naman po sa ospital at nakunan yata, inagasan ng dugo. So mukhang medyo nasa hindi magandang kalagayan yung kanilang sitwasyon ngayon. At kumusta yung lote? Malaki ba yung lote yung binigay sa inyo? 10 by 10 po. So 100 square meters. Tabing karsada ba? Ganito rin po. Ganito rin para hindi naman na magkakaproblema sa Hindi po, at meron na baga po kaming yung in-award na po. Sabi mo, mga nadala kami kasi alam namin totoo sa. Oo nga. Ay ibig mo sabihin mga taga rito lang sa Kabusay napanood nila yung video? Halos share na po nila. Okay. So kaya pala biglang dami, no, na salamat po doon sa mga nag-support sa atin dito sa video natin dito sa dating tagapag-alaga o yaya nila Kalinga Prab, Kakay at saka Grace. Yun nga po, no, nilinaw ni Ate Rachel na kasama rin po pala si Kakay. Kasi ang magkapatid, si Kakay ang kasunod ni Rab So si Kakay, mga ilang taon po si Kakay nung mga time na yon? Kasunodan po yun, mga siguro grade 2, ganyan po yan. Oo. Kasi po, ang alagaan po talaga dyan ay yung maliit. Si Grace. Pero si Pau Pau ay wala pa. Hindi mo pa nakita si Pau Pau nung time na yon. Si Pau Pau kasi ang bunso. Yan ang kamukha ni Kuya Bal. Yan lang po yung mga naabutan. So sabi nila, ano daw yung madalas na ginagawa mo kila Ate Edna nung nandoon ka? Nga paglilinis ng mga dede ng mga bata po. Tapos po, nagluluto po kami ng mga yema. Yan, pulburon po. Pero hindi ka naman nila katulong? Hindi, po talagang eskwela niya po ako. Doon lang din po ako. Doon ka lang niya pinatira? Kasi nga parang naaawa si Ate Edna nung time na yon. Bakit? Ilang ba kayo sa pamilya ninyo? Ilang kayo magkakapatid? 6 po kami. 6. Tapos yung mga magulang nyo? Nasa bahay lang din po. Walang trabaho nun si tatay mo? Wala. Sa mga kapatid mo ba may nakatapos ng pag-aaral? Meron po. So ikaw lang talaga pala yung walang hilig, Hindi po talaga. Sabi nila ngayon, bukod sa nagkasakanyang asawa mo na nagtitinda-tinda ng isda, ikaw daw, ano daw po yung trabaho nyo talaga maliban dito sa pagtulong sa kantin? Ngayon po,
Ngayon lang po ako nawala ng trabaho. Dati po ako utility po ako sa Talbate po ng State College. 6 years po ako dun. Ah, utility. 6 years po. So, Tagalinis. Kapaayos-ayos po ako ng bahay. Mm-mm. Tapos po ngayon lang po, ilang buwan pa lang po ako nawala ng trabaho at natalo po yung agency namin. 6 years po ako dun. Ah, ganun. So, ibig sabihin parang sa mga ganyan pala, may mga humahawak na agency sa inyo. Kasi po natalo po ang agency kaya po. Lahat kayo nawala ng trabaho. So, meron pong na-retain. natira. Oo. Iilan na lang po para pong 5 na lang. Dati po kami ay 10. Bawas po. Oo. So sa sa school ka pala nagtatrabaho dati. So ayan po si Ate Lisel, ano. Doon sa mga nagtatanong na bakit na walang trabaho si Ate Lisel. So ayan nga po, kakaalis lang po pala sa trabaho dahil yung kanilang agency ay natalo sa bidding siguro. Palitan ng ng mga services. At ayun pa, yung si Kakay nga po ay nilinaw ni Ate Rachel na nandun na rin po si Kakay. Kasama. Yung babaeng payat po. Oo, payat siya noon nung time na yon. Sabi ni Ate Ed na ano daw po, kumbaga ito nga po si Rachel ay kilala niya at tinutulungan nga po nila din. Kaya kung bakit si Rachel po ay napupunta rin sa bahay po nila Ate Edna noon. Ayan, dahil nga po syempre sa hirap ng buhay at nakahanap tayo ng opportunity na mayroon taong tutulong sa atin. So noon pa lang talaga kilala mo na talagang matulungin ng mga matubang, ano? Mababait po yan sila Ate Edna. Wala kang naging problema kay Ate Edna at saka kila Kuya Bal? Wala po. Sayang lang talaga na nalipat sila, no? Hindi ka naman nakasama. Siguro kung nakasama ka nila, maganda rin yung buhay mo. Baka nakapagtapos ka ng pag-aaral, ano? Hirap lang din po kasi tumanong. So ngayon, kahit po bata ako nung mature na po ang isip ko nung kaya sama-sama na po. Tapos sabi nila masyado daw malapit ang edad ninyo ni Kalinga Prab. Kasi nga naman elementary ka pa lang naman noon. Hindi ka naman talaga katulong, kumbaga nabantay-bantay ka lang. Nasama-sama lang. Pero inabot ka rin ng kulang-kulang 2 taon sa pag sa kanila, sa mga bata. Tulog din po ako doon. Natutulog ka rin doon. So ngayon, okay lang ba sa iyo na ganito na yung ninyo at kumbaga yung buhay ninyo, ang talagang pinangangambahan nyo lang ngayon yung dumating yung time na mawalan kayo ng bahay. Yun lang po, yung may sarili po kami bahay. Yung pang araw-araw naman na isusurvive naman ninyo. Kaya naman po at minsan po na tinda po yung asawa. Okay, gaya ngayon nakakapagtinda na ulit si Charlie. Yung nga lang pong talagang masakit po ay yung bigla po ka pong walang pa ng bahay. Sabi ni Charlie nung napanood daw niya yung video, naiyak daw siya. Iyak nga po yun. Nakakatuwa po. Bakit siya napaiyak? Siguro, alam din niya na hindi namin po kaya magpabahay. Oo. Kaya yun, bahay talaga ang pinaka-problema nila, no? Itong bahay ninyo, ano sukat nitong bahay ninyo? May ano ba to? May 50 square meters? Hindi ko po alam. Ano po sana, half body itong kanilang bahay, oh. Ngayon 10 by 5. Ngayon nga lang po ako nagkagayaan. At ang bahay po talaga po namin, po lang po na may silong. Sa trabaho po ako na utay-utay po yan. Bali, nunti-unti mo lang ipagawa. So ngayon, kung sakali may mga sponsor na tutulong sa inyo na magbibigay ng mga materyales, naiiyak na si Ate Rachel. Halimbawa dumating yung time. Sige lang, ate. Po ay matulungan nga po kami. Bahay lang naman po ang pangarap namin. Kasi pang araw-araw po kaya naman po namin. Kasi syempre mahirap naman na damputin kayo lahat sa karsada. Although binigyan kayo ng lupa, wala namang bahay, wala namang materyales, ano. So kung halimbawang may mga sponsor tayo, magbibigay ng hollow blocks, bigay ng kahoy, simento, bakal, tapos didiretso na natin doon sa site, puntahan natin mamaya yung lote ninyo para makita rin ng mga tao na ito yung binigay sa inyo ng barangay. Actually, salamat pa rin sa barangay, no, sa kapitan, na hindi rin kayo pinabayaan.
Kaya lang, siguro, wala namang ganong kalaking budget ang barangay para patayuan kayo ng bahay, ano? Wala. Malaking tulong na po yun sa amin, may lupa. At talaga pong sa amin na po yun at meron na po talaga po kami in-award na po talaga yun sa amin. So yun, sir, Charlie. Ito pala gwapong-gwapo pala ito si Charlie. Kumusta naman ang kalagayan mo ngayon? Sa kawa naman po ng Diyos ay saan itong gastusin araw-araw. Sabi nagkasakit ka daw. Siya po sa baga. Kumusta naman yung kondisyon ngayon? Ayos naman po. Bawalan na po yung mag-sigarilyo. Dati ba nung hindi ka pa nagkakasakit ay may bisyo ka? Sigarilyo po yan. Nainom ka din, ganon. So ngayon parehas mo nang tinigil. Mukhang maganda naman yung katawan mo ngayon, no? Sabi nila ay naging butot balat ka daw. Siya po. Ay sigarilyo nga po yung iniwas ko po. Alam, paminsan-minsan po talaga di may iwasan. Tuwing linggo po yun. Ilan taon ka na ngayon? 38. 38. Si Rachel, ilan 34, no? Ayun. So, sa ngayon, nagtitinda-tinda ka na ulit. Ang sabi ni Rachel nung nakaraan, ang kailangan nyo lang daw talaga ay puhunan. Pero yung puhunan mo ngayon ay naiikot-ikot naman ba? Saan galing yung puhunan mo? Sa magulang po. Tinulungan ka ng magulang mo. Mabuti at very supportive naman pala ang parents mo. Okay naman po. Kahit po medyo mano sila. Ngayon. Ginoong po. Hirap din sila sa buhay, pero syempre wala namang magulang na makakatiis sa kalagayan ng anak kung lalo't naghihirap naman talaga. So ngayon brother, dahil gigibayin itong bahay nyo at i-demolish kayo, anong mga pinaplano mo sana? Wala po magpaplano po at wala pa pong ay katabi-tabi. Bali ang kinikita mo sa trabaho mo ngayon ay pangkain lang talaga. Natatawa ako nung pumunta ako dito, akala ni Ate Rachel ay mamumutol daw ako ng kuryente. Oo, akala niya maniningil ako kasi huminto dyan sa harapan, ano. Ayan, so yun ang isa sa mga pinapangambahan ninyo ngayon kasi si Charlie ay bagamat kagagaling lang, nagpipilit magtrabaho para syempre mapakain ng pamilya. Mahirap din naman, no, titignan lang natin yung mga anak natin na walang kinakain, papasok sa school walang baon. Na-interview natin si nung nakaraan, sabi niya minsan talagang tiisan lang din. Mabuti at masipag at nasa honor roll din pala siya, no? Si Cyril. So ngayon siguro pwede nating tignan yung yung lote ninyo. Baka sakali may mga sponsor na magbigay po ng pambili ng mga materyales. Ang talagang masasabi ko lang po dito, kung sakaling may materyales na dumating ay kasi medyo na rin po ang Team Kalingap ngayon. Sa dami po at sabay-sabay ng mga tinutulungan. So ang kailangan natin, kung meron kayong makukuhang mga gagawa siguro. Sa tingin ninyo may mga gagawa ba? Marunong ka ba sir mag-construction? Hindi. Paano yun? Kung halimbawa labor po. Na labor ka lang. Pero sa tingin mo may makikipagbayanihan man kaya sa barangay para matulungan kayo magtayo ng bahay? Ganun po itong mga pinsan ko po dito. Tutulungan nila kayo. Hindi na kailangan pagbayarin. Parang labor of love baga. Maano lang po sila para masaya sila. Papakainin naman natin. O siguro mapapakain natin pero yung bayad siguro hindi natin alam kasi ang mga sponsors ngayon nakatutok sa mga masyado maraming Kaya ngayon sinabi natin ito kay Kalinga Prab, nakausap na natin si Kalinga Prab, nakausap natin si Kuya Bal. Ang sabi po nila ay ako na daw po muna ang mag-vlog sa inyo. So siguro mga susunod na ay baka hopefully makapunta rin sila dito at makita rin po yung kalagayan ninyo. So antayin na lang po natin din yon. So sa ngayon po ay subukan natin gawin kung ano po yung pwede naming maitulong sa inyo.
no? Kapag kami nagbigay ng 100 hollow blocks, tanggapin na kagad natin. Mabili na tayo. Kung pwede naman itambak doon yung mga materyales sa bahay, ay sa lote ninyo, ganun na po ang gagawin natin, ano, para unti-unti. Okay lang na mabasa. Oo, kasi hindi naman tayo bibili agad ng simento. Ang ipunin natin siguro, hollow blocks, bakal, para kahit pa paano, may mga poste naman. Nabaha po dun ay. Nabaha doon? So magtatambak pa pala kayo doon. Kailangan talagang taasan yung hollow blocks doon. Huli pong baha dito eh. Ganyan Abot po yan dito. Oo, talaga? Paano po yun doon? Mas malalim doon? Ay ano po siya daw. Gagawin daw po ng rip-rap na ngayon. Pero nalalim din po talaga. Nalalim pa rin. So kailangan talaga ang bahay mo, siguro mga hanggang dyan sa dugtungan na yan, ang pinakasahig. Isang bilis na lang po yung Pag nangyari nabag-ibag dito. na po. Yung nag-abot po dito. Ayan. So Ate Rachel at saka Bro Charlie, siguro antay-antayin lang natin, no? Huwag tayo masyado magmadali. At darating din ng time, tiwala lang sa Panginoon. At alam ko yung pangangailangan ninyo kung bakit nakarating ang Team Kalingap dito, ay magiging bahagi rin kami, ang Team Kalingap, para po kayo ay matulungan. So ngayon po may pinadala sa atin si Kuya Bal. Kaya sa tingin ano masasabi mo kay Kuya Bal? Salamat po Kuya Bal at kahit paano po inaalala mo po ako. Ayan, oo. Edna. Para kahit pa paano ay makatulong din po sa inyo. Kukunin ko lang po Anong nasa si ate sa ospital? Dapat makikip si saan project mo? Hindi ako nagdaan din na. So ito po ang galing sa Team Kalingap. Ayan, 25 kilos of rice. Unang blessing na Salamat po. matatanggap ninyo sa Kalingap. Siyempre, kung medyo nagkukulang sa pagkain, at least, sir, yung kinikita mo sa pagtitinda ng isla, pang ulam-ulam na. Bagay na. So ito muna yung ating maiabot sa inyo mula po sa Team Kalingap. So kasama na rin po kami doon, kasama sila Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rab, at buong sumusuporta po sa atin. At papasalamat nga po pala ako doon sa lahat ng mga sumuporta po sa ating video sa first episode natin, first episode part 1 ng Yaya ni Kalingap Rab, si Ate Rachel, o Yaya nung magkakapatid. So nalinaw na natin na si Kakay po pala ay kasama rin doon, at kilala rin ni Ate Rachel si Kakay. At na-describe niya rin kung anong figure ni Kakay during that time. So ngayon po, maraming salamat po kay Kuya Bal. Kung hindi dahil kay Kuya Bal, wala naman tayong nagagawang mga ganitong bagay sa Team Kalingap. At meron po silang pagkukuhanan ng pagkain ngayon, no? Ang matatrabaho na lang ni Kuya Charlie ay yung pang ulam-ulam muna. At yung pong sa bahay, ayan, namamanhik po kami sa lahat ng mga sponsors natin at sa mga viewers natin na mayroong mabuting kalooban na gusto pong tumulong. May mahaba pa naman pong panahon, pero mas maganda po na hindi tayo nagra-rush, no? Kung ngayon ay matutulungan po ninyo sila, pwede niyo po akong kontakin sa Rich Falcon TV. Ayan, yan po ang ating Facebook page. Yan na rin po ang ating channel sa YouTube. At sa mga gusto po magpadala ng kanilang pagmamahal, meron po tayong description sa baba po ng ating mga video, ng ating mga vlogs. Andun na po yung ating GCash account, email account, Facebook account, page. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nais pong tumulong at magpaabot ng kanilang pagmamahal dito po sa mag-asawa at sa kanilang pamilya, dahil yung pinangangambahan po nila na malapit na silang mawalan ng bahay o na matitirahan, ay maging bahagi po tayo sa panibagong buhay na kanila pong tatahakin, no? Bata pa ito mga ito, 38 lang at saka 34 years old, at bata pa rin po yung kanilang dalawang anak, ano? Ayan. So tulungan po natin sila, yan mga Kalingap. Thank you so much po, magandang buhay.
At samahan po natin sila, puntahan natin yung lote nila para kung saan doon natin ibababa yung mga materyales na ibibigay po ninyo at itutulong po ninyo sa kanila. Salamat po! Yan po ang 25 kilos na bigas po. Galing po sa Team Kalingap. Para po yan kila Kuya Charlie at saka kay Ate Rachel. Dito muna kami. Wala kang bantay dyan at yung hipag mo ay nasa ospital pala. So titignan muna namin yung lote ninyo ha. Thank you. Evacuation po. Saan tayo? Sundan mo lang po yung tricycle. Kanan din? Yan, dire-diretso lang po yan. Yan po, ito po. Ito may bakod? Ito po. Susukat po ng 10 by 10. Ito po, purok po ito. Dito po banda. Doon kayo sa kabila. May sapa pala dyan. Hanggang saan ang sukat nito? Isa? Dito po ako tapat. Dito, 10 by 10 daw po ito. Talay-talay po kami dito. Kami pong 6 talay-talay. Pero ang maganda tabing kalsada ka. Ito po, lahat naman po. Tabi-tabing May kalsada. talong na. May talong na. Yan nga po. So, malaki rin ang 10 by 10. 100 square. Yan nga po. 100 square So meter. ayan mga kalingap, ito po pala yung lugar na binigay ng barangay para po kila Ate Rachel at saka kay Charlie. Dahil nga po ang bahay nila ay tatamaan po ng kumbaga Widening. road widening. So or extension. Kaya wala po silang choice kundi lumipat. At ito pong lugar nila ay gigibayin nga po yung kanyang bahay. At dito po siya muling magbabahay. Ang problema natin, wala naman pong maisasalba doon sa mga materyales ng bahay na dahil bato. Tapos yung kalahati naman kahoy, kaso mga inaanay na rin po sa 15 years nilang paninirahan doon. Pati po yung mga kahoy sa bubong ay hindi na rin po papakinabangan. Hindi natin alam kung may makukuha pa sa mga yero, ano? Pero most likely sa 15 years po ay gamit na po lahat ng mga materyales ng bahay. Kaya namumroblema sila at nagkakandaya nga po yung mag-asawa dahil hindi nila alam paano sila muling magkakaroon ng bahay at maibabangon yung kanilang sitwasyon ngayon. Masipag naman po yung mag-asawa dahil kahit si Charlie ay may sakit ay nagsisikap nga pong magtrabaho para po sa pamilya. At ganoon din si ate ay sa lang po at nawalan siya ng hanap buhay ngayon dahil nga po yung kanilang agency ay natalo sa kasunod na bidding. So ito po yung lugar. So kung magpapadala po tayo ng mga gamit para po sa kanila ay ididiretso na po natin dito para po maipon at kapag pwede nang simulan ay makapagsimula po tayo. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po ay sa pagsuporta. Ayan, kila Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rap. God bless po, magandang buhay. Shalom.